Ayun, okay, KGX. Kumusta kayong lahat? At check lang din natin to. Break na yung 57,700 natin kagabi, no? Ay, 59,700 natin kagabi. So, lumipad pa nga to hanggang 60,200. Kaya lang, rejected siya, mga Lodi. Kung titingnan natin dito sa chart ngayon, so ito yun. So, rejected siya dito sa area na to. Rejected din dito sa area na to. And, possible dito sa area na to, pwede rin nating sabihin na rejected din siya, pero hindi pa tapos yung 4 hours time frame. So, yan yung mga isa sa tinitingnan nating area. Rejected din dito, rejected din dito sa baba. Possible, pag yan biglang bumagsak dito sa area na to, so 58,000, pwede yan sinasabi nilang about to crash, mga Lodi. Pero pag umabot dito yan, tendency pwedeng mag-fake out. So, pag lumipad, pwedeng biglang bumalik. Ang tawag doon, fake out. So, kaya nga sinasabi natin sa inyo, kung kayo yung trader na nag-i-scalping lang, once na umangat yan ng 60, tingnan nyo lang kung kunyari 25% profit, is good na yon. Tapos, check na lang ulit ng panibagong support and resistance. So, dito sa 4 hours time frame, ayan yung mga nakikita natin, mga idol. And dito naman, sa sinabi ni Seth, no? Pero, sa mga wala pang BitGet, pasok lang kayo, no? Sa BitGet, mga Lodi. Nandiyan yung link natin sa description. Kasi, mas maganda yon kapag kayong link natin yung gamit nyo. Bakit? Kapag may mga airdrop si BitGet, kapag meron siyang event, kasali kayo doon, mga Lods, no? Kasali kayo doon, okay? So, ayan. So, ngayon, si Seth, nakita ko lang to kanina, pero binabasa ko lang, tapos ina-analyze natin kung totoo. Sabi niya, Bitcoin about to crash because Monkeypox Global Health Emergency declared by WHO. Recession start in 2025 and 2020 to 2026. War in Ukraine and Middle East, no, BlackRock and Wall Street buy too much Bitcoin and it is no longer decentralized and for the people. Inflation is creeping back, no, bumabalik daw. Unemployment rate is on the rise, no, sabi niya. AI stock overvalued like NVDIA, $30 company will pull down, sabi niya ganon. SP 500 if it's correction. Ayan. So ayan yung mga not financial advice, pero dito sa pinapakita niya is pababa yung volume ng BTC. Pero kung titingnan nyo, no, sa mga walang alam, mga Lodi, no, kasi ang dami nagko-comment yan, baliktad yung market. So, hindi siya about to crash, no? Sinasabi niya lang yung about to crash, pero yung sinasabi niya is palipad si BTC. So, yung sinasabi niya dito, no, so too much daw, no, too much buy ng BlackRock. Maganda nga yung may too much buy, di ba, ng Bitcoin. Ibig sabihin, marami nag-hold. So, ibig sabihin, pataas yan kung maraming bumibili, di ba? Tapos, kung mapapansin nyo, syempre, recession start in 2025. Recession start in 2025. So, ibig sabihin, possible, magkaroon ng bull run ngayon hanggang 2025 and then doon na mag-start yung bear market. So, ang daming pwedeng analysis dyan. Ako, tulad ng sinasabi ko, lahat nasa guhit. Naghahanap tayo ng mga support and resistance na pwede natin paggamitan, tapos yun yung ina-analyze natin at doon tayo nagtitrade. So, ako, natatalo lang ako sa trading, no, sa trading, mga Lodi, pag CPI report. Kasi yan, hindi ko siya ma-predict. Pero kapag nandoon ako sa guhit ko, kapag ginamit ko yung mga guhit-guhitan natin, ayan yan. So, pumapasok, nagkakaroon ng positive, nagkakaroon din ng bira. Siguro sa 10 trades, minsan isa talo, dalawa talo. Pero mas lamang yung panalo. So, nakikita nyo naman yung mismong mga guhit natin kung paano tayo gumawa. Diba? Ngayon, tulad na sinabi ko, pag tumitingin ako ng guhit, tinitingnan ko kung saan nag-start ang bagsak at kung saan nag-start yung pagtaas. So, ayan yun, mga Lodi. And then, ganun din. Kunyari, saan pa ako pwedeng titingin, no? Etong area na to, pwede ko ring sundan. Ayan, etong area na to. Yan. Pwede ko din sundan yan. Bakit? Kasi dyan nag-start yung pag-angat and then dyan din nag-start yung pagbaba sa area na yan. So, ganyan ako tumingin ng support and resistance. Saan pa? Dito, sa ilalim na to. Etong area na to. So, dito, sa ilalim na yan, pwede rin ako tumingin dito. Ayan. So, didiretso ko lang. Ayun, sakto-sakto dun sa area na yon. So, pwede rin akong kumuha ng support and resistance dyan sa area na yan. Tingnan nyo lang din. Kumbaga, subukan yung gumuhit and then tingnan nyo mangyayari. Ayan, Dito nag-start lumipad.
dito din nag-start lumipad mga Lodi, di ba? So yun lang yun. So ganun lang ako tumingin ng support and resistance at yun yung sinusunod ko mga Lodi. Symmetrical triangle and then tinitingnan ko kung nasan ang lipad at kung nasan ang pagbaksak ng Bitcoin para at least alam ko kung saan ako papasok. Okay? Saludo sa lahat KGX, sa mga hindi pa nating ka-subscribers dyan, pasok lang kayo dito sa YouTube channel natin. Keep like and subscribe. Tapos sa Facebook, paki-follow na lang din. TikTok, paki-follow na lang din. Okay? Saludo sa lahat KGX and wait natin, baka bigyan lumipad. Babush!